Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli, ang inyong kapang lingkod. Pag-usapan natin ito, si Chavit Singson. Sabi ko nga, makatotohanan ng kanyang plataforma. Ito po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po, former Governor Chavit Singson ng Ilocos Sur. Ang gagawin ko po, manalo at matalo, yung ginagawa ko na ngayon. Yung modernization ng electric vehicles, electric jeep, electric tricycles, electric motorcycles. Matagal na pong programa ito ng gobyerno, hindi magawa-gawa. Correct. Ang tagal ng programa yan eh. Di ba? Hindi magawa-gawa. Kaya ito kailangan talaga natin. Alam niyo itong problema rito sa public transportation modernization. Naku, kailangan po talaga rito ang political will. Okay? Kahit na sinabi na ng presidente, no more extension. So dapat po, itong DOTR natin, puspus na to dapat, di ba? Phase out. Kasi ayaw naman sumunod ng iba eh. Ang haba na ng palugit eh. Pero ang ginagawa ng DOTR, wala. Di ba? Kesyo ang dahilan ng iba, kasi ipapalit namang mga sasakyan, pangit eh. Bago pa lang madali nang masira, lata. Eto ho si Chavit, may dalahong magandang balita dyan. Yung bakal, hindi kinakalawang. Uy, ano yun? Tsaka may supplier siyang hindi galing China. Hindi galing China. Galing Korea. Dahil pinapadala sila sa land bank para umutang. Mag-down payment ng 500,000, mag-porsyento. So matagal na po yun. Nakita kami minsan ni President Marcos. Kako, this time, Mr. President, mangyayari na yan. Dahil ako mag-provide lahat ng electric vehicles, electric jeep, tricycles, motorcycles, without any down payment, without zero interest, without guarantee from the drivers. Yun. So wala nang bigat. Yung driver na umutang, pwede na magtago. Sino ngayon ang mananagot sa inutang ng driver? Tignan nyo ha. Ang magagaranti yung mga mayors, governors. Yun, mga LGU po ang magagaranti. Guarantee of payment. Diba? Bakit po naman ako pabor doon na sila po yung mag-guarantee? Para ho siguraduhin ng mga LGU nakikita itong mga driver na nangutang kay Chavit. Bakit? Diba? Problema kasi, yung iba, traffic eh. Yung traffic naman eh. Pag tayo naman kasi nga under, wag naman tayo eh. Lumuluwag ang kalye. Diba? Ngayon, pipilitan po yung mga LGU, ayusin yung dadoy ng trapiko sa kanilang lugar. Diba? Or else, hindi sila iboboto ng mga drivers. Bakit? Hindi sila kikita araw-araw dahil sa traffic. Sa mga lugar nila, bako-bakong kalsada. Every 3 years, expiration bago mag-eleksyon. Diba? Affected yung kita ng mga drivers. Siyempre, sisiguraduhin ng LGU na hindi kami mababaon sa utang kay Chavit. Diba? Sa akin po, pabor ako doon. Hindi ho ba sinasabi ko sa inyo dati pa yan, dapat itong modernization natin ng sasakyan, ituloy na ito, tapusin na to, i-involve ang gawing supplier yung mga local manufacturers natin. Kung meron tayong i-import, siguraduhin hindi galing China. Dapat de kalidad. Kasi ang supplies ng electric vehicles, hindi po monopolize ng China. Duterte, doon ang supplier niya kasi tuta siya ng China. Di ba? At ang LGU nga kako, dapat ang gawin nila ay mag-provide ng mga sasakyan. Ito yung ipano nila, ba? Yung LGU, kunwari, Quezon City. Yung mga drivers dito can't afford yung milyones sa Egypt. Since ang LGU ang mag-guarantee of payment with Chavit, bakit hindi sila mag-hire? Bumili sila ng 50 sasakyan, tapos sila ngayon ang mag-hire ng mga jeepney drivers. So yung jeepney drivers, pag karag-karag na yung mga yan, wala na silang problema. Di ba? Wala silang utang, wala silang problema ng maintenance. Uuwi sila sa bahay nila, dala nila yung sasakyan, pagpasok, gamit nila yung sasakyan kasi pambiyahe. Di ba? Ganun yung mangyayari doon. Etong LGU, talagang tututukan. Mapapangalagaan yung sasakyan, yung interest ng mga drivers nila. Yun ang kailangan dito eh. Para talaga makagalaw. Para maipatupad na yung ng planchado sa mga LGU. Yung modernization ng public transportation natin. Or transport group or cooperative. Buong Pilipinas po yun. Malaki po yun. Ginagawa ko na. Parating na yung factory ko galing sa Korea. 500 million. At mag-uumpisa na po kami by December, latest January.
Mass production na po kami. Quality dahil Korean technology, pero dito gagawin. Ang body, manipis po na bakal, pero di kinakalawang. Yun. So na-check na po lahat yan. Yung prototype ng dalawa nandito na, ginagamit na ngayon yung mga transport group. At nagpunta mga transport group sa bahay, sabi ko, hanapin nyo muna yung pinakamura para hindi nyo ko mabintangan na nagdinegosyo dahil tulong ko lang lahat to sa ating mga drivers na walang sasakyan para sa mga mahirap. So nagharap po sila sa China, Korea, Philippines, pinakamura po, 3 million. Kako, para tunay na tulong gagawin ko, ibibigay ko lang sa inyo 1.2. More than one half ang hinati ko. 1.2. Buong Pilipinas po yon. At may dagdag pa doon yung card na ginagawa na namin. Meron kaming card na ginagawa sa aming bayan. Maganda yung Na kung anong bayan nila, yun ang card nila. Itong card na ito, international, worldwide, dahil Visa card. Narbacan card. Lahat ng bayan magkakaroon. Ang buong Pilipinas, mamimigay kami libre with bank account, credit card na as a debit card. Okay. So, ito po, gawa-gawa na namin pero maandar. So, yun po gagawin ko, manalo at matalo, para matulungan ang ating kababayan o lahat ng ating bansa dahil andar ang ekonomiya natin pag nasa bangko ang pera. Ang pera ng mga tao ngayon, karamihan, nasa unan lang, tinatago, kung saan tinatago. Pag nawala, away. Pag hawak-hawak, may tayo sa sabong, nawala na. So, makakatulong po ito, ginagawa ko na, gagawin ko, at mas marami akong magagawa, mas madali ko magawa kung ako ihalal na senador. Okay. Maraming salamat, sir. Salamat Putting this po. up. Yeah. Tanong po sa media number 1. Melanie. Okay. So yung card na sinasabi niya, parang ano to, parang city card, city ID. Parang kami rito, meron kaming Quezon City ID. Pero, pangpasikip lang po yan sa wallet. Diba? Meron kang national ID, tapos meron kang Quezon City ID. Diba? Meron kang ATM. Diba? Sa kanila, sarili mong pera para hindi ka mangutang. Diba? Magkaka-debit card ka. Oh. So, magdi-deposit ka ron ng kita mo, ng pera mo. Ganon. Tapos, pwede mong gamitin kahit saan. Hindi ka mababaon sa utang kasi ang gagamitin mo lang yung sarili mong perang pinaghirapan. Hindi mo rin pababayaan yung card mo kasi pinaka-city ID mo yan eh. Yung kanila, Narvacan, powered by Visa card. Ganon yung sa kanila. Kaya nga nagagamit din daw po niya yan sa international eh. Kasi nga Visa. Mean, I'm sorry, net 25. Miss Mean. Sir, good morning po. Tatakbo kayo under ng what party po? Administration din? Independent, pero ang partido ko, LL. Nakasloob. Ano po yun, sir? Lakas loob. Nakasloob. Sir, doon sa binabanggit nyo kanina yung mga programa, sino pong transport group yung direkta makikinabang doon sa... Lahat ng transport group, yung Magnificent Seven at mga buses, lahat ng drivers, nagpunta na po lahat sa bahay at magpipirman na kami dahil mag-mass production na po kami. Lahat ng transport group, no exception, the whole country, nakipag-usap na po sila sa akin. Okay. Ang tanong, kailangan pa ba ng batas dyan? Hindi po. Negosyo niya po yan. Okay, negosyo niya yan. Ito yung magandang tanong ni Vanderlift. Paano kaya kikita dyan si Chavit? Sabihin na lamang po natin na walang negosyanteng nagpapalugi. Hindi ako naniniwala na nagpapalugi dyan si Chavit. Okay? Parang ano lang yan eh, pumunta ka ron sa mga nagtitinda. O ito, 10 piso na lang, tapat na. Yan. O, mabenta lang namin yan. Pero ang totoo, may kita pa rin sila doon. 'Di ba? Ang mangyari lang dito, binawasan lang niya yung malaking kita sa Egypt. Bakit po? Kasi ang Egypt, yung lalo yung kompetensya, malaki kompetensya eh. Yung China, kumukonti na yung bumibili sa kanila. Okay? Sinasab dahil nga yung kanilang mga Egypt, meron nga silang isang lugar doon, yung mga parang sementeryo na nga ng mga electronic vehicles eh, dahil wala nang bumibili. Ngayon, sinasamantala po yan ng South Korea. Nagbibenta ng mababa na ang presyo. Bakit? Kasi kapag yung mga natetenga na iipong mga electric vehicle sa China, ibinenta nila ng 10 pera sa Pilipinas yan, aangkatin po yan ng mga incheck dyan sa Binondo. Di ba? Tapos, bibenta yan dito sa Pilipinas. Mga Pilipino na mahilig sa libre,
tatangkilikin yan. Pag nasira, kasalanan ni BBM kasi nag-modernize tayo. Inuunahan lang po sila ni Chavit. Okay? Yun po yung nakikita ko dito. Again, this is just me lang naman. Inuunahan lang po niya yan at nagbabawas lang siya ng kita. Bakit naman po? Alam nyo, sa mga incheck, sabi nga po nila hindi na bali na ikaw konti na kita. Basta konti kita, hindi dahil liit ang mata. Konti kita. Kasi aming incheck, kasabihan ganito lang. 2 steps backward and then ano pala? Mali. Sorry. 1 step backward, 2 steps forward. So, 2 steps, 1, 2, diba? Lugi. Diba? 1 step backward, 1, lugi ka. Diba? Tapos, 2 steps, 1, 2, tumubo ka pa rin. Bakit ka ngayon tumubo? Mass production po yan. Ang sinasabi niya, yung 7 grupo, yung Magnificent 7, sa kanya nakukuha ng sasakyan. Tapos senador siya, yung madaling-madali, di ba? Na yung mga LGUs, yun ang isusulong niyang batas dyan na maging mandatory na sa LGU na i-guarantee nila itong mga utanging mga electronic vehicles para sa public transportation. Ang suppliers po from South Korea. Okay? At dito pa gagawin sa Pilipinas, saan ka pa? Pero may option pa rin po yung mga Pilipino. Gusto mong maggawang Pilipino yung talagang itsurang jeepney, it's up to you kung afford mo. Yun naman, may option pa rin naman doon. Pero importante po mga kapatid, na putol natin ang negosyo ng inchik dito. Diba? Diyan sa electronic vehicles. Malay nyo, baka mamaya gawin ng mga inchik dito. Padalhan tayo ng ganyan, mura. Tapos kaya mura, para pala yung pager doon sa Lebanon, sumabog. Di ba? Yung mga pager doon, sumabog, tsaka yung mga walkie-talkies. Baka ganun ang gawin sa atin. Sarap ng drive ng Tapos yung presidente, mga general natin, mga electronic vehicles na, Kasi mamonitor nila sa satellite, sakay si BBM, sakay yung mga senador, sakay yung mga general natin, ubusin natin. Di ba? Biglang kaboom. Possible po yun. Diba? Kaya mahirap magtiwala sa kanila. Diyan sa mga incheck, mag-ingat na. Okay, yung sabi ko sa inyo, maganda yung panukala ni Chavit Michael Rogas. And besides, siya po yung mamumuhunan. Siya po yung malulugi ng malaki. Di ba? Ganun talaga po ang negosyo. Meron po itong risk. Di ba? Michael Rogas po from Radyo Pilipinas. Saan po ninyo kukunin yung pondo para po sa sinasabi po ninyong programa na pagbibigay ng jeepney modernization at hindi po ba kayo malulugi sa kaning gawin po ninyo ito? Saan ko kukunin? Apo. Ako nang bahala doon, sagot ko yun. Isa lang salita ko, gagawin ko. Hindi po ba kayo malulugi, Gob? Lugi. Malulugi ako ron. Hindi ako bali malugi, basta para sa masa, para sa ating bansa. Plastic. Pero totoo po, diba? Wala naman nagpapaluging negosyante. And he's a businessman. Yun naman ang gusto ko doon na, di ba? Merong magagaranti which is ang gobyerno. Yung mga LGU. Kaya yung ginawa kong Miss Universe, lugi, sabi niya, kinuha ko, lugi. Pero maganda sa ating bansa. It was considered as the most successful Miss Universe ever in the entire world. So binibigay sa akin ng Miss Universe, anytime, gawin ko raw, wala nang down payment, wala nang may discount pa. So, yun ang nangyari. The best Miss Universe ever. Walang nakakuha po sa Pilipinas ever. Not even the government. Nagawa ko po yun. Last question po. Meron din po kayong digital bank. Maaaring niyo po ba kami bigyan ng konting background nitong digital bank po ninyo, Gob? Yes. Yung digital bank, meron kaming bangko sa Amerika. Bihira po maka-approve ng bangko sa Amerika. Meron akong bangko ron. Bigang Bangko International. Meron din akong local bank. At meron kaming digital bank. Yun ang tutulong magpandar. Right now, our card is being powered by Union Bank. Katulong yung bangko ng bansa na ginagawa ko ngayon, may bibili naman, andar na yun. Yun ang tutulong dahil dalawang gagamitin ko, Visa card at saka Mastercard. Buong bansa, bibigyan namin to libre katulong ang ating mga mayors. Grabe, powerful yung dalawa na yan, Mastercard at saka ang Visa card. Baka sumunod yan, magkaroon pa ng American Express dito. Diba?
Matagal na namin programa ito. Itutuloy po namin. Kasama ko po yung mga local officials, local government officials, governors, mayors, city mayors, and operative and transport group. So, eto po, itatap lang sa jeep nila, lipat na sa account nila. At nagagamit ito sa buong mundo. Nasubukan ko na US, Las Vegas, Japan, Korea, sa ibang bansa. Alam niyo ba't ako natutuwa sa mga sinasabi ni Chavit? Kasi, alam niyo, dito ako nabubisit eh. Ang Pilipinas, palagi na lang tayo nation building. Di ba? Bakit? Kasi lagi natin sinisira yung bansa natin eh. Ang kailangan po natin dito, yung mga politiko na alam ang pagiging politiko, alam na yung trabaho, di ba? Tapos, nasa utak nila kung paano maisasagawa ang pag-angat sa pamumuhay ng mga Pilipino. Di ba? At kasama dapat doon palagi, alam niyan dapat nila, ang pag-angat din ng ekonomiya ng bansa. Alam nila kung paano magagawa. Kasi nasubukan nila. So, yun po yung ibig kong sabihin doon. Kaya ako natutuwa rito kay Chavit Singson. Hindi katulad doon nga, Tony Vic Rodriguez. Ako, papahulaan ko yung opposition. Ibandok naman, nagtitiwala sa ating katiwala ng isang Pangulong Duterte. Di ba? So, yung isa naman, si Willie Revillame naman. Bigyan na dyan! Hindi pa ako makikipagdebate! May kiusap ako. Robin Padilla, bala kayo sa buhay nyo. Di ba? Bato de la Rosa, pag hindi kinaya yung pag-handle ng hearing, diba? Dadaanin sa iyak. Kailangan po natin yung ganito. Di ba? Progresibo yung utak ng tao. Kahit sabihin pa, ginogoyo tayo nito, hindi mapapalugi. Diba? Huwag na nating tignan yun. Election ngayon eh. Andyan yung mga, mabait ako eh. Diba? Ang tignan natin yung nagawa na. May nagawa na ba? Diba? Eto meron eh. May pruweba eh. Ano bang lugar, ano ba kasing-klaseng lugar ang tinanggalingan yung probinsya? Mamaya kukwento nyo yun dyan. Gamit po ito. Tatlo lang nagpapandar ang credit card. Yun yung pay, Visa card, Mastercard. So, ito, Visa card, umandar. So, ginagawa namin ngayon, Mastercard, para sa lahat. Because 77% ang Pilipino walang bank account. Kami po magbibigay sa kanila ng bank account with credit card as a debit card. Mon Galvez, TV5. Good morning, Mon Galvez po sa TV5. Sir, just to clarify, kasi sabi nyo nga po kanina, lakas ng loob lang talaga yung pinangahawakan nyo po ngayon. Pero you're saying na ang pinupush nyo po talaga is yung PUV modernization, which is in line sa administration po na plano. Hindi ho ba kayo na-consult or paano ho ba? Hindi pa nagkaroon ng pag-uusap na maisama ho kayo sa line-up po ng administration? At saka bakit po talaga tinuloy nyo po ang pagtakbo pa sa Senado? Ayaw ko pong kumandidato noon. Dami nagtatanong dahil sa ginagawa ko ng matagal ito. Bakit hindi kayo tumakbo? Hindi lang ako dahil kontento na ako. Dahil aming probinsya, nag-umpisa ko ang governor, kami ang pinakamahirap. Maliit lang ang probinsya namin. Ngayon po, kami ang ikalimang pinakamayaman na probinsya sa buong Pilipinas. Kami po ang pinakagulo ng araw, the most notorious. We are considered as a warlord country. Now we are the most peaceful. So, kontento na po ako, tumutulong na lang sa labas. Kaya ito lang ginagawa ko ngayon, puro tulong. Lalong-lalo na sa ating mga kababayan na mahirap. Dito, malaking magagawa ito, lalong-lalo na sa mga overseas workers. Hindi na sila lalabas pa pupunta sa bangko. Sa telepono lang at sa itong card na ito, makapagpapadala na sila ng pera, diretso sa mga mag-anak. Hindi na mawawala. Malaking tulong sa overseas workers natin ito. At sa lahat. Okay. Jean, Philstar.com. No, di ba? Galing. Sir, hello. You said that whether or not you win, you'd fund EV vehicles. So why the need to run for senator? Ma'am, kayo repeat, ma'am. Why the need to run for senator? Kasi whether or not you win, you'll fund yung mga electronic vehicles. So bakit kailangan niyo pa po tumakbo? Bakit ako tumakbo? Para mas madali gawin at making mga ginagawang pagtulong sa taong masa. Dahil punong-puno pa rin tayo ng red tape. Yun, natumbok nyo. Totoo po yan. Punong-puno pa rin tayo ng red tape. Ngayon na nga lang dito sa barangay namin, may CCTV. Diba? Pumunta ka ron, nagreklamo ka, pa-review po ng CCTV. Kaya panoorin natin. Pakuhanan ko ng kopya. Nandun ka na, sabihin sa'yo, pumunta ka ng police station. Bakit? Humingi ka ng authorization. Bakit kailangan ng authorization?
Ako yung artista dun sa video. Para formal. Tangin ng buhay yan. Barangay pa lang no? Red tape na dito pa sa gobyerno natin, ang lala ng red tape. Ang bagal ng proseso, grabe. 'Di ba? Matagal na tayong may anti-red tape law. 'Di ba? May mga ahensya tayo, red tape pa rin. 'Di ba? Bakit? Kasi nga ang gobyerno natin, pag alis ng presidente ng politikong binoto ng taong bayan, hindi tayo nagtatanggal ng mga nasa bureaucracy, naiiwan doon. Yan ang mga gumagawa ng sistemang bulok. Nilalamon nila yung mga bagong dating. Kaya, cycle po tayo Kaya ganun. Dapat nga, alam po ng mga taga-LGU yan. Yan ay masama ang epekto ng mga red tape na yan. Diba? Nandiyan ang corruption sabi ni Marlon, smart ang plataforma ni Manong. Sustainable, manageable, achievable, diba? Hindi suntok sa buwan, relevant, diba? Napakahalaga. Talagang napapanahon. Sabi niya, kaya hindi pwedeng bola lang. Diba? Yun ang kailangan natin, makatotohanan po na plataforma. Hindi yung puro forma. Diba? Sabi nga nung isa, yung kay Kibuloy, plataforma, mambulog. Ma-red tape pa rin, ang hirap gawin. Yun lang, ginagawa ko na pamimigay ng jeep. Ang daming dinadaanan. Dadaan sa DOST, dadaan kung saan-saan. Mahirap po. Diba? Ang daming dadaanan. Tingnan nyo si Dingle. Yung naka-invento dati ng tubig, yung gagamitin sa sasakyan. Nakailang testing na ng DOST. Anong findings ng DOST? Hindi kami naniniwala na tubig lang yung nagpapatakbo. Malamang meron yung sikretong linya. Tang-inang buhay kahit nakako nga yung sasakyan ni Dingle, nakita nyo na tumatakbo di tubig. Kahit sabihin nyo pa na yan ay meron pa rin sa simulang ginagamit na fuel, okay lang yun. Kasi after that, para uminit yung tubig, magsingaw ng vapor, magkaroon ng vapor, magkaroon ng evaporation. Diba? Kasi yung elements noon, yung hydrogen, saka yung oxygen, yun ang ginagamit doon. Paano pakukuluin yung tubig? Diba? So, kailangan mo ng fuel. At pag kumulo na yung fuel, ay yung tubig, doon na magsisimulang isi-switch sa tubig. Kaya nga yung usok noon, makikita mo lang yung water vapor. Tapos, yung lumalabas, tulo lang ng tubig. Di ba? Bakit hindi natin ito na-maximize? Kasi kupal yung mga taga-DOST natin Hindi lang nila kayang paniwalaan kasi mga bobo sila, mga tonto. Ang gusto yata nila, sila yung naka-imbento. Ngayon, napunta sa ibang bansa, di ba? Ilang sasakyan na sayang ni Mr. Dingle. Hindi lang yan. Yung Pilipinong naka-imbento ng drone na pwedeng sakyan ng tao, yung nauna siya. Pero yung mga nahuli, ang Dubai, may kaha na. Maganda ng sakyan. Yung Pilipino, beer pa rin yung kanyang drone. Anak ng pucha, walang asenso sa Pilipinas ang teknolohiya. Diba? Dapat yan sa DOST na yan, binubura yan Walang kwenta DOST natin sa totoo lang. Ay ako presidente, pag-upo ko, burado dapat yan. O hindi ko mabubura ang DOST, ubus ang tao dyan. Diba? Mag-hire na lang ako ng mga foreigner para masiguro, diba? At bibigyan ko ng quota yan. Kailangan meron kayong report sa akin. Kung sa ibang bansa nagagawa ito ng ganito, dapat dito rin sa Pilipinas. Walang kwenta. Bakit? Kasi yung mga maliliit na mga opisinang ganyan, pinangre-regalo po yan after election. Diba? Yan ang problema natin dito sa Pilipinas Huwag na sa Senado ko, mapapabilis ang pagtulong ko sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga mahirap. Rico Bagsik, Teleradio. Good morning po, Governor Chavit. Sir, na-mention niyo po, nakausap niyo po yung Magnificent Seven po na transport group po, no? How about po yung Piston at saka yung Manibela? Kasi sila po yung against po dito sa jeepney modernization program. Nagpunta na po sila sa akin bahay. Yun! Di ba? Yung mga ayaw, Di ba? Pumunta na sa kanya. Kasama po sila lahat. Walang humindi. Ang babang presyo, lugi ako ron. Billions ang lugi ko ron. So, pumayag po sila. Ang ayaw ang iba, yung consolidation. Kinukuha yung prangkisa nila at sinasabi kung saan sila bibiyahe.
O, yun ang inaayawan nila eh. Alam niyo, sa totoo lang ako, ayoko yung consolidation. Bakit kukunin yung bakit kukunin yung kukunin yung mga prangkisa nila? 'Di ba? Tapos babaguhin yung ruta. 'Di ba? Siguro kung yung sa ruta okay baguhin. 'Di ba? Kasi minsan tambak. Ayun na, kakasalubungan na ilan na yung mga jeepney. 'Di ba? Tapos tatambay sa isang lugar, naku po, barado na sa trapiko. 'Di ba? Ang hindi ko din talaga maintindihan dito, bakit kailangan kunin yung prangkisa? Bakit kailangan i-consolidate yan? Tapos magpapatakbo pa rin sila. Di ba? May kooperatiba sila. Kanya-kanyang prangkisa. Hindi naman sila nagkakagulo. Ba't kailangan pang pakialaman yun? So, ibig ba sabihin, mayroong pinapaborang isang negosyante dyan? Sa isang lugar? Di ba? Para dun sa paghawak ng prangkisa. So, yan ang isang problema dun sa naisip ni na PRRD noon na public transport modernization na yan eh. As far as the modernization program is concerned, payag lahat po sila. And then, Governor, na-mention niyo po na yung mga prototypes po ay galing po sa Korea po, ano? Hindi po ba maapektuhan nito yung mga local producers po natin ng mga sasakyan po katulad ng Saraw? Hindi po. Dinala ko na rito. Dito ko gagawin. Dito factory. Kung gusto nila tumulong, sila mag-supply. Kung mapapantayan nila yung pagtulong na ginawa ko. Makakatulong sila kung mag-supply sila ng mga parts. Pero kung makipag-compete sila, okay lang. Sila nang gumawa. Dahil hinati ko yung presyo, lugi ako ron. And then finally na lang po, Governor, kayo po ay tumatakbo din po ba under the former President Duterte's party or hindi po? Wala. Pasalamat ako kay President Duterte dahil in-endorse ako. At lahat naman ni-endorse si PRRD ngayon ni FPRRD Ini-endorse ngayon yan, syempre. Kailangan yan make friends to everybody, 'di ba? Para makakuha ng boto dahil nakasalalay ang pagtanggal niya kay PBBM sa pwesto, ang impeachment kay PBBM. No, nitong kailangan nilang trabahuin ng Kongreso. No, 'di ba? Kaya nga nag-iikot na nga si Puset. No, isipin mo si Leni Robredo pinuntahan. Bakit? Ang Camarines Sur kasi nagiging baluarte uli ng Marcos, which is dati naman talagang baluarte. 'Di ba? Nawala lang naman din because of Leni Robredo eh. Oh, pinuntahan niya. Para saan? Para banggain yung mga kaaliado ron nila PBBM. Bakit? Preparation po kasi ang lahat ng yun sa 2028. At bukod pa doon, itong 2025 onwards, ang impeachment ni PBBM. Yan ang nilang tinatrabaho dyan. Si Presidente Marcos, tinulungan ko. Ang plano lang niya noon, Vice President. Ako nagsabi na Presidente i-file. Pero pag si Sara, dahil napakalakas ni Sara, bababa ka, I'll have the leverage to talk to Sara na maging Vice President ka, protected ka lang, hindi ka naman dandaya. Okay, so sinasabi niya rito, kay PBBM, pinayuhan niya na tumakbo ka, mag-file ka pagka-presidente. Okay? Pero, oras na si Sara Duterte nag-file pagka-presidente, bumaba ka, mag-vice ka. At hindi ka na madadaya kasi protektado ka na. Yun ang kanyang ipinayo noon. Pero hindi ganun yung nangyari, di ba? Ang nangyari ay si BBM na tuloy-tuloy na nagpresidente. Kasi si Sara ayaw talagang tumakbo pampanguluhan. Tapos nag-vice president. Tinulungan ko si President Marcos, hindi pa ko in-endorse ko. In-endorse ako, pasalamat kay si President Marcos. Kung hindi niya ko in-endorse, salamat pa rin. Ako para sa akin, dapat i-endorse ni BBM. Malaki na tulong sa kanya nito ni Chavit. Naalala ko noon, no? Nung binigyan din ito si BBM ng ng sasakyan niyang mukhang armor. Binigyan din 'yon bukod kay Sara. Binigyan din 'yon. Doon ko nakita 'yon sa Narvacan. Doon. Nung nandoon kami noon. Yun po yung proclamation rally na naihi sa Salawal si Harry Roque. Tapos yung nasa harapan na vlogger doon, ako kasi nasa may likod-likod eh. Si Vincent Tabigay yung nakaganon. Kitang-kita talaga yung salawal ni Harry Roque. Tawa nga ng tawa si Chavit Singson doon eh. Ano ba kasi naihi? Sir, Mr. Governor, tapos na po yung 2 minutes natin. Maraming salamat po sa inyo lahat. Okay. Diba? Yeah, Ilocos Sur si Chavit Singson. Diba? So sa lahat ng ito, dito lang ako talaga natuwa sa plataforma eh.
uuriratin din po natin sa mga darating na araw yung mga iba pang mga kandidato, lalo na sa mga kandidato ng administrasyon. Okay? Isa-isahin natin yan. Alright, so iwan na natin ito.